Bago ang lahat mga ka-midnight ay ibig nating batiin ng maligayang kaarawan ang isa sa ating mga solid ka-midnight na itago na lamang natin sa pangalang Vanjo Atienza. Kaarawan niya po bukas May 7. Kaya naman po mga ka-midnight, sabay-sabay natin siyang batiin sa comment section. Sir Vanjo, maligayang kaarawan sa iyo at sana mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan lamang po at proceed na tayo sa ating kwento. Teka, hayaan mong batiin muna namin siya ni Paring Jimeno. Oo nga, Among Zen, babatiin mo na namin siya. Siguradong espesyal ito para sa kanya. Paringkulas, are you ready? Oo ba? Hoy, Banjo! Maligayang karoon sa'yo at para sa'yo ang kantang to. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Hoy, Paring Jimeno, tama na. Tipirin mo yung kanta mo. Marami pang magba-birthday. Babatiin pa natin silang lahat. So yun lang po mga ka-midnight. Happy birthday uli sa'yo, Paring Banjo. Sa akin yung isang lechon manok ha. Mapagpalang Mayo 6 sa inyong lahat mga ka-midnight. Narito tayong muli upang pakinggan ang panibagong yugto sa kwentong alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Mga ka-midnight, ang kwentong ito ay tumatakbo na ng 4 na season. At kung susumahin ay humigit kumulang na sa 300 episodes ang ating nailapag para sa istoryang ito. Kaya naman maraming salamat sa patuloy na nag-aabang at nakikinig sa ating mga kwento. Sa ating nagdaang kabanata, atin pong natunghayan ang pakikipaglaban nitong sila Zen kontra sa mga itim na orakulo, kung saan naman nagawang makatakas ng dalawa sa tulong na rin ng isa sa kanilang mga kasamahan na nagngangalang Baltazar. Subalit sa kabila nito, hindi natigil ang paglalakbay nitong sila Zen upang magawang marating ang tuktok ng kabundukan sa isla ng Velcora, kung saan naman naroroon ang kanilang pakay, ang Orichalcum. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, marami ang nagaganap. Maraming panganib ang nakaamba sa pangkat ng mga antingero. Isa na dito ay ang pagpeprepara ng ritual o proseso sa pagiging aktibo at pagpukaw sa kapangyarihan ng tinatawag na 4 Chrono Icarcel, isang bilangguan na makapangyarihan at walang hanggan. Pinaniniwalaan na sino man ang maipasok dito ay hindi nang kailanpaman makakalabas kung hindi itong nanaisin ng kung sino man ang kasalukuyang may hawak nito. Kaya naman, gamit ang lahat ng kaparaanan na maaring magawa nitong si Senyor Ibarra upang matulungan ang kanyang mga kaibigang antingero, naroroong inilunsad nila ang isang pag-atake gamit ang kanilang mga anti-mage technology at mga microbots, kung saan naman ang layo nito hindi naman upang pigilan ng tuluyan ang mula sa itim na orakulo, bagkus maantala lamang ang kanilang proseso upang magkaroon ng mas mahabang panahon ang pangkat nila Zen, nang sa gayon ay magawa nilang makuha ang kanilang pakay na Orichalcum. Kaugnay nito ay ang marahang paggising ng Volture, isang nilalang na hindi sakop ng batas ng kalikasan ng daigdig na kanilang ginagalawan, sapagkat ang Volture ay nabubuhay sa pagitan ng lahat ng mga dimensyon, kumakain ng panahon, oras, buhay, maging kapangyarihan. Ultimong liwanag ay kaya nitong lamunin ang nilalang na inaasahan ng mula sa mga itim na orakulo, natatapos sa tinatawag nilang abnormalidad sa balanse ng kapangyarihan at karunungan ng daigdig ng mga mortal. Sa pagtatagpong ito, mas maraming katanungan ang umusbong sa isipan ng mga antingero, lalong-lalo na sa isipan nitong si Zen. Idagdag pa dito ang tinig na nag-umpisang muling kumonekta sa isipan ng binatang antingero. Isang tinig na tila bang gumagabay sa kanya, nagsasabi ng mga dapat gawin
Mga bagay na dapat ay masunod nitong si Zen para na rin sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanyang mga kasamahan. Isang misteryosong tinig na hindi niya alam kung pagkakatiwalaan niya ba o pakikinggan. Isang misteryo na ayon dito kay Kulas, matagal nang umiiral sa pagkatao ni Zen, na para bang ginabayan sila sa tamang landas patungo sa itaas ng kabundukan sa isla ng Velcora, at ang kaparaanan kung paano silang lalabas dito nang hindi silang naaapektuhan ng 4 Chrono Icarcel. Ngunit pumapatak ang bawat segundo. Mahalaga ang bawat pagkilos nila. Dahil anumang sandali, kapag nabigo at natalo ang puwersa ng mga kasangkapang inilunsad ng pangkat nitong si Senyor Ibarra, kapag napagtanto ng mga tao mula sa itim na orakulo ang pakay nito, maaaring madaliin nila ang proseso upang maikulong ang buong isla kasama sila Zen at ang Volture. Ay nako, ang haba naman ng dinadaanan natin dito. Hindi ba bang matatapos to? Paring Zen, mukhang hindi ka panipaniwala yung mga bulong-bulong sa tenga mo ah. Sabi ng ngapi, tuliling lang yan. Bakit? Meron ka bang ibang ideya para matakasan natin yung mga lamakrom na yun? Tingnan mo, hindi na tayong nasundan pa. Salamat na lang dito kay Papa Zen at saka dun sa tinig ng konsensya niya. Oo nga, paring Kulas. Bakit? Do you have a better idea of this from this? Basta, meron ka pa bang ibang naiisip na paraan upang makaalis tayo at matakasan yung mga pesye-pesye na yon? Diba wala naman? I know, pero bakit ang tagal naman nating makarating sa dulo nito? Gano'n ba kahaba tong tunnel na to? Abay, napapagod ng mga binti ko, ano? At saka isa pa, paring Zen, ano bang sinabi nung tinig na nasa tenga mo? Ito lang ba yung gagawin natin? O meron pa tang ibang gagawin? Ano? Sabihin mo na habang nakahanda pa kami. Mamaya niyan kung ano-ano naman pagawa mo sa amin. Mamaya patalunin mo pa kami sa bangin. Ang totoo niyan, tama ka. Kailangan nating tumalon sa bangin pagkatapos nito. Sa oras na makuha natin ang Orichalcum, kailangan nating magpadaustos sa gawing likurang bahagi ng kabundukang ito. Iyon lamang ang tanging kaparaanan upang magawa nating makaalis dito sa lalong madaling panahon bago pa tayong tamaan ng epekto ng 4 Chrono. Alam nyo, kung hindi kong kilala itong si Zen, mahihirapan akong maniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa tinig na yan. Pero tingnan nyo naman, eksakto ang lahat ng detalyeng ibinigay sa kanya. Ang kahel na puno, ang puting bato, at ang daanan sa likod nito. Mukhang lahat ay akma sa mga deskripsyon ng kung sino man ang nasa tinig na yan. Kaya naman, maipapayo ko lamang, magpatuloy tayo at sundan ang gabay nitong si Zen. Pero anong gagawin natin kapag marami pang lamakrom ang nag-aabang sa atin sa labas? Nakita niyo naman kung gaano kalaki ang mga lamakrom na yun. Kahit pang sabihin nating mabagal silang kumilos, parang napakatindi ng kanilang puwersa. Parang mahihirapan tayong pabagsakin silang lahat. Huwag kayong mag-alala. Siguro naman ay sapat ang kalakasan namin nila Kuya Fred at ni Kuya Zen para matapatan natin ang mga lamakrom na yun. Isa pa kasama din natin itong si Kuya Pipito at saka yung si Jimeno. O di ba? Sapat naman siguro ang mga kakayahan namin upang magawang magapi ang mga lamakrom sakali mang kaharapin natin sila. Di ba Kuya Fred? Aba, teka. Hoy, ikaw Noynoy, bakit nilaktawan mo yung pangalan ko? Kanina pa ako naghahabang nabanggitin mo din yung pangalan ko. Abay, nalampasan mo yata. Kaya bata-bata mo pa, ulyanin ka na. Kinalimutan mo yung main event ng kwentong ito. O sige na nga, isama na natin si Kulas. At saka lahat ng naririto. Kung magtutulungan tayo, sigurado naman akong hindi magiging imposible ang manalo tayo, di ba? Tama ka dyan, Nonoy. Nasa pagtutulungan at pagkakaisa ang susi upang magawa nating mapagtagumpayan ito. Isa pa, kailangan nating matiyak na makakakuha tayo ng Orichalcum para na rin sa kinabukasan ng bayan at ng daigdig na ginagalawan natin ngayon. Kailangan nating makuha ang nakatago sa ilalim ng kaharian ng teritoryo
ni Vladimir. Aba, at nagkakaisa pa kayo ha? Well, may point naman kayo dyan. Pointless. Ano ba kayo? Masyado kayong seryoso sa mga pinag-uusapan nyo. Ang unang kailangan nating matiyak ngayon, makakuha nung orichalcum na yan. Tsaka kung pwede tayong mag-uwi nung mga lamakrom, abay masarap ihawin yun. Isda pa rin yun eh. Ang tanong na lang, paring Zen, tatakas ba tayo mula sa mga itim na orakulo na yan at sa ginagawa nilang 4 kantos? O kakalabanin natin sila upang mapigilan ng paglalapat ng epekto ng 4 kantos dito sa isla? Tandaan mo, narito ang kumpadre natin si Kulyat. Saka na nating pag-usapan yan. Sa ngayon ay unahin na natin ang orichalcum. Yun ang pinaka-prioridad natin. Kumilos na kayo. At naroroon nga, ilang saglit pa silang naglakad hanggang sa masilayan nila ang isang mapulang langit. Ibang-iba ito sa nakikita nila mula sa ibaba ng isla. Ang akala nila, nasa ibang lugar o dimensyon na sila dahil sa parabang biglang nagbago ang kapaligiran. Malayong malayo ito sa paanan ng kabundukan, lalong-lalo na sa kabuuan ng dalampasigan ng isla ng Velcora. Parabang isang bagong lugar ito, puno ng mga kristal, iba't ibang uri ng mga mineral. At ang mas matindi ba dito, may mga kakaibang nilalang ang naroroon na parabang nanginginain sa mga kristal at nagpapagala-gala. Mga uri ng nilalang na may 4 na galamay, naglalakad ng tuwid na parabang mga tao. Ang ulo nito ay purong bunganga lamang na may matatalas ng ngipin. Ang mata nito ay 2 tuldok lamang na halos hindi mapapansin na nagkukulay itim at pula. Subalit ang kapansin-pansin dito ay ang pagyakap o pagkapit nila sa mga batong kristal habang kinukonsumo at nilalantakan nila ito. Napakabilis ng kanilang pagkain. Makikita ang labis na lakas ng mga pagkagat. Maliban pa doon, tila bang nag-uumapaw ang mana na dumadaloy sa katawan nila sa bawat pagsagpang sa mga mineral na naroroon. Yan na ba yung orichalcum na nilalantakan nila? Parang ang lalakas naman ng mga yan. Nakatakas nga tayo sa mga lamakrom, pero parang mas matitindi naman itong nakikita natin. Nagkakamali ka sa sinasabi mo, Menandro. Hindi yan ang orichalcum. Bagkus, yan ang mga tinatawag na moonstone. Mga batong mineral, pangalawa sa kapangyarihan at pagiging puro sa mga orichalcum. Tama si Ninang, at ang nakikita nyo ay ang advanced na uri ng mga lamakrom. Evolusyon ng kanilang mga nilalang, makapangyarihan at labis ang pagiging malakas. Kapag umabot na sa kasukdulan ang enerhiyang naabsorba ng isang lamakrom mula sa mga orichalcum, nangyayari ang evolusyon kung saan nagbabago sila ng anyo at katangian. Kung dati purong enerhiya lamang ang kanilang aabsorbahin mula sa mga mineral, ngayon nakikita nyo, kayang-kaya na nilang lantakan mismo ang mineral na moonstone. At sa susunod na pagbabagong anyo nila, hindi maglalaon sa loob ng ilang daan o milyong taon. Magagawa na nilang lapain ang mga orichalcum. Ang sinasabi ko ay yung nakikita nyo doon sa dulo, ang mga kulay pulang liwanag na nagbibigay ng kakaibang atmosfera dito sa kapaligiran ng tuktok ng bundok. Ibig mo bang sabihin, Sir Ed, maaring pati tayo ay lapain ng mga lamakrom na yan? Ibang-iba ang kanilang itsura kumpara sa humahabol sa atin. Maliban pa doon, pansin nyo, nagawa nilang makarating dito sa tuktok ng kabundukan. Hindi ba't ang mga ordinaryong lamakrom ay walang kakayahan upang tumawid sa harang na ginawa ng mga orichalcum upang hindi silang marating? Ibig bang sabihin nito, maaaring mapalaban tayo at matinding labanan ang magaganap?
Sim, Fred, ganon nga ang maaaring mangyari dito. Subalit mag-iingat kayo dahil ang mga yan ay walang lohikal na paliwanag at kaparaanan at pag-intindi kagaya ng mga tao. Para sa kanila, lahat ng kayang kainin, kakainin nila nang walang pag-aalinlangan kahit na tayo na mga taong naririto. Kaya naman kung maaari, kung posible, at kung may kakayahan kayo upang wasakin sila sa isang pag-atake lamang ay gawin nyo at huwag nyong bibigyan ng pagkakataon na makagawa ng counter-attack. Subalit hindi magiging madali yun para sa kanila, Sir Ed. Pansinin mo ang kulay ng kanilang mga baluti at proteksyon. Oo nga. Bakit, Sir Ed? Ano bang tungkol dyan sa kulay na parang kulay ubi halaya? Mapanganib ba yan para sa amin? Ano bang ibig sabihin ni Ninang? Kayong dalawa lang nagkakaunawaan na. Dahil ang kulay na yan, nangangahulugan lamang. Ano man ang ibitaw nyo, anumang pag-atake, maaaring ibalik sa inyo. Isipin mo na lamang ang isang salamin na kapag tinamaan ng sinag ng araw, ano ang nangyayari? Nakikita ko ng labis ang kagwapuhan ko kasi maliwanag. Yun ba yun? Loko, hindi yon. Ginagamit niya ang kakayahan sa refleksyon upang anumang gawin niyong pag-atake, maaaring ibalik sa inyo o sa sino mang nasa paligid nila. Kaya hindi dapat na bara-bara ang gagawin yung pagsalakay sakali man na makatapat natin sila. Pero mas maigi pa rin ang hindi natin silang kaharapin at kalabanin. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman kailangan na kaharapin natin sila kaagad-agad. Bukod pa doon may ibang daraanan naman upang makalusot tayo nang hinding dinadaanan ang teritoryo nila. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Kita nyo na yan? Kwentuhan kayo ng kwentuhan dyan? Namumroblema ba kayo sa mga lamakrom level 2? Meron naman palang daanan tong si Paring Zen. Ikaw naman kasi Paring Zen. Ang dami pang ginawang pagsasalita nitong si Ninang at nitong si Sir Ed. Hinayaan mo lang, dumaldal ng dumaldal. Meron ka naman palang kaparaanan dyan. Kinalabatutan pa ako. Akala ko mapapaharap tayo sa mga mukhang taong pisi-pisi. Paano Kulas? Bakit ba kasing pinoproblema mo ang lahat? Alam mo namang hindi ka namang marunong gumawa ng solusyon. Hehehe, tika lang. Saan na tayong dadaan, Among Zin? Tingnan mo, maya-maya lang sigurado kong mauubos na nila yung Monstone. Tayo na yata ang susunod na gagawin nilang mukbangs. At doon nga ay naglakad itong si Zen ayon na rin sa instruksyon at paggabay ng tinig sa kanyang isipan. Ayon dito, kailangan lamang nilang tagusin ang malasalaming uri ng harang na hindi halatang daraanan. Ito ay nasa kabilang gilid ng kanilang kinaroroonan. Hindi mahahalata dahil nga sa parabang batuhan lamang ito na nasa uri ng kristal na may refleksyon ng liwanag na kulay pula mula sa mga orichalcum na nasa malayong silangang bahagi ng kanilang kinatatayuan. Ganoon na lamang ang pagkamangha nila nang tumagos sila dito. At kapag dakay, makita nila ang kanilang mga sarili na nasa kabilang ibayo na ng malawak na teritoryo ng mga lamakrum. Para bang teleportasyon para sa pangkalahatan na mula sa isang dulo, naroroon na sila sa kabilang dulo nang hindi kinakailangang gambalain ang abala sa pagkaing mga lamakrum sa ikalawang antas. Wow, amazing! Bakit pa rin nag-teleports tayong instantly? Andito na kagad tayo? Tingnan mo, galing tayo dun sa kabila, diba? Ayun pa nga si... Tika lang, anong ginagawa dun ni Paring Kulas? Bakit nandun siya? Ay, katanga namang tao, are. Bakit nagpaiwan siya doon? Ay naku, kahit kailan talaga si Kulas, puro kalokohan ang ginagawa. Bakit naman siya nagpaiwan doon? Nakakainis naman. Kalma lang, Julia, my friend. Kalma lang. Take yourself calm. Babalik ako. Kailangan ko balikan si Kulas ko. Baka mapahamak pa siya doon.
Hindi pa namang marunong yan sa direksyon. Teka lang, asa na ba sila? Kanina nandito lang sila. Ang sabi ni paring Zen may daanan para hindi na kami makipaglaban pa sa mga Lamakrom level 2. Asa na sila? Teka nga, sila ba yun? Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Bakit iniwan niyo ako dito? Paktay tayo dyan, sumisigaw-sigaw pa siya. Magagambala niya yung mga Lamakrom. Hay nako, paano natin gagawing sunduin niyang si Kulas? Maaari ba tayong bumalik doon sa dinaanan natin, Papa Zen? Ako nang bahala. Magtuloy na lamang kayo, Zen. Babalikan ko si Kulas. Nonoy, samahan mo ako. Sige Kuya Fred, sasama ko sa iyo. Julia, sumama ka na sa kanila. Susunduin lang namin si Kulas. Kayo nang bahala sa pagkuha ng Orichalcum. At doon nga'y mabilis nang kumilos itong sila Fred kasama si Nonoy pabalik sa lagusang dinaanan nila upang sunduin itong si Kulas. Dahil mahirap na makita kung saan ang daanan. Nagkukubli ito sa maraming batuhan at ang refleksyon ng liwanag ay nakapanlilito dahilan upang hindi mo agad makita na may lagusan doon. Maliban pa dito ang ginagawang pag-iingay ni Kulas dahilan upang magambala ang mga Lamakrom. Kaunti na lamang sa kanya nang maitutuon ang intensyon ng mga ito at maaaring masadlak siya sa mas malaking panganib. Kaya naman bago pang mangyari ito, minarapat na ni Fred ang masundo ang kanyang kaibigan. Ay nako, saan akong dadaan dito? Paano nandoon kagad sila? Siguro, tumakbo sila. Madaanan na nga lang tong mga pisi-pisi na to. Mukhang abala naman sila sa pagkain nila. Hindi naman siguro nila ako mapapansin. Walk like a wind. Run like a water. Silent as the night. Ganun ang aking kapangyarihan. Silent as the night. Walk like the wind. Silent like the water. Silent night. Holy night. Hindi nyo. Teka. Paktay tayo dyan. Sa akin palang nakatingin ang lahat ng to. At doon nga ay nag-umpisang kumilos ang mga Lamakrom na nasa malapit ni Kulas. Agad nitong inatake ang binata gamit ang kanilang mga galamay at dila. Mabilis ang pag-atake at ang ilan lumubog pa sa kristal na lupa. Ang iba naroroong direkta ng inatake itong si Kulas upang lapain gamit ang kanilang mga naglalakihang bunganga. Agad namang nagpalit ng anyo itong si Kulas sa pagiging diablo at naroroon ang napakalaking uri ng palakol sa pagpapalit ng anyo ng kanyang sandata at gabay upang maprotektahan siya mula sa paglapa ng mga nilalang. Mabuti na lamang, habang pinapalibutan siya ng mga Lamakrom, dumating itong si Nonoy at itong si Fred upang tulungan siya. Sa isang pag-atake lamang ni Fred, tumilapon ang dalawa sa mga Lamakrom at tumama ito sa mga kasamahan nila, habang itong si Nonoy naman agad na naglagay ng harang proteksyon upang magawang makatakas ng kanyang mga kasamahan patungo sa lagusan. Kuya Fred, mataas na ang proteksyong ito. Sapat na ang oras natin para makatakas. Bilisan na natin. Kulas, sundan mo kami. Dito tayong dadaan. Kung bakit mo naman kasing tinawag mo pa ang atensyon ng mga halimaw na yan? Sinusubukan ko lang kung talagang matitibay ang mga pandinig nila. Abay, akalain mo yon? Nagawa nilang maramdaman ang aking silent as the night na paglalakad. Abay, mari ko bang ganun katalas ang mga pandinig nila? Bilisan mo paring Fred. Mukhang galit na galit sa atin yung mga binanatan mo. Nanggagalaiti, labis ang galit at pagkauyam ng mga Lamakrom dahil na rin sa pagkasira ng ilan sa mga kristal na pagkain nila mula sa pag-ataking ginawa nitong si Fred at Nonoy sa kanila. Gayun din itong si Kulas na naroroong nagpapakawala ng kanyang mga espiritual na puwersa upang pigilan at pabagalin ang pagsalakay sa kanila ng mga halimaw. Mabuti na lamang nagawa nilang makapasok ng kaagad na 3 sa loob ng lagusan. Sa oras na makapasok sila doon ay hindi na silang makikita pa ng mga Lamakrom dahil nga sa mahina ang kanilang paningin pagdating sa mga refleksyon. Ay, salamat. Akala ko mapapahamak na tayo doon. Mahusay ka talaga, bata. Ang galing nung depensang ginawa mo. Akala ko mapupuruhan na tayo doon. Uwiw. Mabuti pa'y bilisan na natin at nag-aantay sa atin sila Zen.
Oras ng kalaban natin dito, Kulas. Kaya naman wala tayong panahon upang mag-aksaya ng sandali sa pakikipaglaban sa mga lamakrom. Hanggat maaari, iwasan natin ang pakikipagtunggali sa kanila. Bukod pa doon, huwag niyong kakalimutan ang tungkol sa 4 krono. Ayos lang kaya sila Paringkulas? Nag-aalala ako. Baka maging kwento na lang si Paringkulas. Kawawa naman siya. Ano ba, Jimeno? Kumilos ka na at huwag mo nang alalahanin ang payaso na yon. Mahaba ang buhay ng mga masasamang nilalang na kagaya niya, kaya hindi agad-agad na mamamatay yun. Ang isipin mo kung paano nating mararating yung Orichalcum. Para bang sa bawat paglakad natin papalapit, papalayo naman ang papalayo ito. Iyan ang natural na proteksyon ng Orichalcum para sa kanyang sarili. Ang ilusyon at panlito na ginagamit niya ay upang hinding matukoy ang tunay na kinaroroonan ng mga Orichalcum. Iyon din ang kadahilanan kung bakit hindi silang magawang kaining direkta ng mga lamakrom. Dahil mahina sa pagdetermina ng mga ilusyon at refleksyon ng mga lamakrom. Bagay na magaling naman ang katangian nito ng mga Orichalcum. Kaya kahit sa tingin natin, abot kamay na natin ang mga kristal, ang mga batong mineral. Ngunit sa katotohanan, nakatago ito at kailangang madetermina ang eksaktong lokasyon bago pa itong tuluyang mamatay at maglaho. Oo, namamatay ang mineral na Orichalcum sa oras na maramdaman ang presensya nito ang mga may buhay na nagtatangkang lumapit sa kanila. Hey! What's up, Mother Patters? Akala nyo, mamapahamak ako dun, no? Ang galing ko talaga. Nakita nyo ba yun? Binanatan ko yung mga lamakrom level 2. Hindi man lamang nila akong nagasgasan. Ay, mabuti na lang at nakita pa nitong sila paring Fred kung paano kung kalabanin ng walang silbi man lamang yung mga lamakrom na yun. Silent as the night. Anong silent as the night ang ginagawa mo? Nakita namin yung pangyayari. Kamuntikan ka ng gupuin ng mga lamakrom na yun kung hindi dumating itong sila Fred. Ay, naku talaga, Kulas. Kaunti na lamang, isasako na kita. Aray ko po, ikaw talaga detective. Nakakadami ka na sa akin. At saka naisip mo ba, kapag sinako mo ako, mabibigitan ka lalo. Mas mahihirapan ka maglakad. Sige ka, ikaw din. Naku! Kung hindi lang talagang marunong magtimpe at kung hindi ko lang talaga alam na may diferensya ka sa utak, kanina pa kitang pinatulan. Among Zen, what's happening? Bakit? Anong kinakapa-kapa mo dyan? Andon yung Orichalcum, oh, tingnan mo. Ayan, oh, shining, shimmering, splendid. Mukhang hinahanap nitong si Zen ang tunay na kinaroroonan ng Orichalcum. Maaaring sa paningin nyo napakarami ng nagkalat, subalit marami dyan ay mga patibong lamang na kapag nagkamali tayo, maaaring buhay natin ang kabayaran. Kaya naman, wag na wag nyong hahawakan ng basta-basta ang mga nakikita nyong mineral. Bantayan nyo si Kulas. Alam nyo naman na malikot ang kamay niyan. Hep, Paringkulas, ano na naman yung mga kamay mo? Kakasabi pa lang ni Sir Ed, ginagawa mo na talaga. How dare you? Makinang nakakatuksong hawakan, ang kintab-kintab. Hay, sige na nga, hindi ko nang hahawakan to. Paring Zen, galingan mo pagkahanap dyan ha. I give you 1 chance only. Pinapakiramdaman ni Zen ang lahat ng nasa kapaligiran. Kinakabisa niya ang presensya ng tunay na Orichalcum. Dahil kung makikita, halos nasa humigit kumulang 30 ang mga nakikita nilang kristal na kulay pula na nagpapalutang-lutang sa ere. Lahat magkakamukha, lahat tila bang walang pinagkaiba. Subalit ayon kay Sir Ed at kay Ninang, isa lamang dito maaari ang tunay na Orichalcum at ang ilan ay mga patibong. Sa madaling sabi, kung may 30 Orichalcum ang nakikita, isa laban sa 29 na Orichalcum
ang kailangang madetermina nitong si Zen kung ito ba ang tunay at puro. Dahil sa oras na magkamali siya, maaaring maging dahilan nito ng pagsabog ng mga orichalcum sa kanilang kapaligiran at maaaring magdulot ng kamatayan para sa kanila. Kailangang maging maingat, kailangang maging eksakto ang pagkilos na gagawin ng binata at nakadepende ito sa talas ng kanyang pandama sa pagiging puro ng manang gagamitin. Marahang ipinikit ni Zen ang kanyang mga mata. Kanyang pinadaloy ang kanyang enerhiya sa buong kalupaan. At doon, bumangga ang kanyang mana sa isang bagay na umabsorba dito at ibinalik sa kanya ng doble ang lakas. Doon ay natukoy niya. Naroroon ang orichalcum at ang ilan sa lahat ng nasa harap nilang nakalantad ay mga huwad. Ang tunay ay nasa kailaliman ng lupa. Kaya naman dito ay mabilis niyang tinawag itong si Kulas. Pinakiusapan niya ito dahil sa alam niyang ang kakayahan nito ang pinakaakma kung patungo sa kailaliman ng lupa ang kanilang gagawin. Kulas, kailangan namin ng tulong mo. Nasa ilalim nito ang orichalcum. Kailangang magawa natin ng hukay ang daanan patungo doon. Hindi magiging madali. Napakatigas ng kristal na lupang ito. Kaya naman, ang kakayahan ng iyong sandatang pinakaakma. Kung hindi ako nagkakamali, ang gabay na nakapaloob dito ay may kakayahan upang hukayin anumang uri ng tigas ng lupa at metal. Well. Nakikinig ka pala sa pagyayabang nitong si Tandang Amoy Lupa. Pero, tama ka. Exactly my point. Kaya naman nagpahuli ako para mapagtanto mo na kailangan mo ang aking kakayahan. Oy, Tanda! It's your time to shine. Alam mo na ang gagawin at narinig mo naman siguro ang gustong mangyari nitong si Paring Zen. Hanapin mo yung orichalcum na nasa kailaliman ng lupang ito. Bahala ka na kung paano mong gagawin. Walang problema. Madali lang ang ipinapagawa ninyo dahil ang kristal na lupain ito ay wala lamang pagdating sa aking kakayanan. Kaya ipaubayan niyo sa akin ang pagkalap at paghahanap sa orichalcum. Subalit habang ginagawa ito, nang sandaling lumubog sa lupa ang gabay nitong si Kulas, kasama mismo si Kulas, doon naman ang paglitaw ng mga lamakrum na parabang nasundan sila mula sa kanilang pagtakas. 3 sa kabuuan ang naroroon, ang 3 pinakamalalaki at tila bang pinakamatalino sa lahat ng lamakrum na naroroon. Agad itong umatake at alam nila kung sino ang aasintahin. Ang mga mahihina ang inuna nila, kabilang na si Officer Gwen at itong si Nell. Mag-iingat kayo. Umiwas ka dyan, Nel. Ay. Hindi kayo maaaring lumapit din eh. Kami ang proteksyon nitong si Officer. Maraming salamat sa iyo, Ninang. Akala ko katapusan ko na. Napakalakas nila. Hindi ko man lang nakita yung pag-ataking ginawa. Mag-ingat kayong lahat. Napakabilis na kanilang pagkilos. Isa pa, mukhang inaasinta nila ang pinakamahihina sa atin. Akong bahala sa isang ito. Susubukan ko ang aking kakayahan at kalinangan kung magagawa siyang pigilan. Sa oras na mangyari yun, Ninang, ikaw na ang bahala. Tapusin mo ang nilalang na mahuhuli ko. Basagin mo ang kristal na nasa noo upang manlupaypay at mawala ang kakayahan nito. Huwag kang mag-alala. Maaasahan mo ako dyan. Kayo naman, Zen. Kayo na ang bahala sa pinakamalaking yan. At mukhang hindi basta-basta ang kanyang puwersa. Maaaring mahirapan ka, ngunit kinakailangan mong magawa ito. Areglado, Ninang. Akong bahala sa isang ito. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo, lamakrum. Akong tatapat sa iyo. Subukan natin ang refleksyon mo. Mabilis na lumitaw ang 2 gabay nitong si Zen at yumakap sa kanya. Maya-maya lamang ay naging anyo ng baluti ito, proteksyon sa katawan ng binata. Naroroong nag-iba na rin ang hugis ng kanyang espada.
Tila bang nagkaroon ito ng 3 sungay sa dulo at matabang pangil sa may bandang hawakan. Doon ay mabilis niyang inatake ang pinakamalaki sa 3 lamakrom. At tama nga ang sinabi nitong sina Sir Ed. Nang tumama sa nilalang na ito, ang puwersang nagmula kay Zen. Tila bang bumalik ito patungo sa binata at naging 2 uri ng pag-atake. Ngunit dahil nga sa nasabihan na si Zen, dahil nga sa bago pa man siyang umatake, naabisuhan na siya nitong si Sir Ed. Napaghandaan niya na ang posibleng mangyari. Doon ay lumitaw ang isang uri ng kulay itim na puwersa mula dito kay Zen. Para bang isang uri ito ng kalasag na humarang sa harapan ng binata. At doon, nang tumama ang 2 uri ng pag-atake ng lamakrom, naglaho na lamang ito at para bang natunaw. Kasunod nito ay ang muling pag-atake nitong si Zen, ngunit sa pagkakataong iyon, pinalibutan niya ng mga espiritual na aswang ang lamakrom. Magkakasunod ang ginawang pag-atake nito. Inaantay niya kung ibabalik ng lamakrom ang lahat ng mga pisikal na pag-atake na ginagawa ng mga aswang na ito. At hindi nga siyang nagkamali. Naroroong ibinwelta ito ng lamakrom sa lahat ng mga aswang na sumugod sa kanya, dahilan upang maglaho ang kanyang mga kampon. Ngunit may isang bagay na napansin ang binata. Sa bawat pag-atake, para bang may 1 o 2 segundo na hindi gumagana ang depensa nitong lamakrom. Kaya naman, nang matiyak niya ito, muli niyang inilunsad ang mga espiritual na aswang at sa pagkakataong iyon, may nakakarga itong mga patibong na espiritual na sumasabog. Sa ganoong kaparaanan, madodoble niya ang 2 segundo ng kawalan ng depensa nitong kanyang kalaban. Sa makatuwid, aabot ng 4 na segundo ang kanyang oportunidad upang umatake. At ganoon nga ang nangyari. Magkakasunod ang 100 atake ng mga espiritual na aswang. Kung tutuusin ay napakatindi ng depensa ng lamakrom. Isang muog, isang proteksyon na hindi magigiba ng anumang uri ng pag-atake, pero nakitaan ito ni Zen ng butas. Ang kanyang matalim na obserbasyon ang naging dahilan upang malaman nila ang kahinaan ng mga lamakrom. Upang makatiyak, binalak ni Zen na siya ang unang sumubok dito. Kaya naman, sa ika-100 atake, sa huling aswang na espiritual, nang matapos ito, sing bilis ng kidlat na sumugod itong si Zen, nagbago ng anyo ang kanyang espada sa pagiging kulay puti at pula na para bang isang katana. At doon, gumuhit na lamang ito sa kristal na nasa ulo ng lamakrom. Matapos iyon, para bang nanginig ang katawan ng nilalang at dahan-dahan, naging kristal ito at nabasag. Kamangha-mangha, nagawa niya kaagad na alamin kung ano ang kahinaan ng mga lamakrom na ito sa ganong kabilis na sandali. Kung gayon, may kahinaan din pala mga lamakrom na yan. Kahit po sabihin na wala nang makatatalo sa depensa nila. Napakagaling talaga ni Boss Zen. Isa siyang henyo. OM, ang galing-galing mo talaga, Among Zen, kaya ikaw ang number 1 ko. Oh, ano pang inaantay natin? Paano natin gagawin yun? Wala naman tayong mga espiritual na haswang. Akong bahala sa kanila. 2 na lamang pababagsakin natin. Sa hudyat ko, atakihin nyo sila. Madali na lang to. At kagaya nga ng sabi nitong si Zen, tinawag niya ang hindi mabilang na mga aswang at lahat ng ito hating umatake sa 2 lamakrom na natitira. Naroroong nakaabang ang pag-atake nitong si Fred. Nagiging maingat ang binata dahil alam niya ilan sa kanyang mga kasamahan ay mula sa kadiliman ang kapangyarihan. Sa makatuwid, kapag ibinalik ng lamakrom ang kanyang pag-atake at hindi sinasadyang tumama ito sa kanyang mga kasamahan na itim ang karunungan,
maaaring mapuksa ang mga ito at maglaho. Kaya naman hindi siyang bara-barang umaatake at nag-aantay ng tiyempo upang tuluyang matapos ang mga lamakrom. At dahil nga sa tulong nitong si Zen, dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip, nagkaroon ng pagkakataon si Fred upang maipamalas ang walang kapares na solidong atake mula sa mga dibino. Sa hudyat ng kamay nitong si Zen, para bang isang dambuhalang liwanag ang gumuhit sa kalangitan. Nagawa nitong si Fred at tumama itong direkta sa isa sa mga lamakrom. Naabo ang nilalang at ang liwanag ay naroroong kumilos pa patungo sa isa pang lamakrom na kasalukuyang kalaban nila Sir Ed. Pinagtulungan nila ito at sa bandang huli napuksa dahil na rin sa dibinong liwanag. Sa pagkakataong iyon, saka pa lamang lumitaw itong si Kulas. Tangan-tangan ang kulay pulang mineral mula sa kailaliman. Subalit ang problema, Takbo! Ang daming lamakrom sa ilalim! Kayo nang bahala dyan. Nasa akin na tong Orichalcum. at nang makalundag itong si Kulas mula sa butas na nilikha niya, naroroong agad na pinuno ni Fred ng kanyang kapangyarihan ang butas. Sa pagkakataong iyon, hindi magagawa ng mga lamakrom ang ibalik ang kanyang pag-atake nang dahil sa nasa isang direksyon lamang ang butas. Ibig sabihin nito, kung gaano karami ang naroroon sa kailaliman. Kapag ginamit nila ang kakayahan sa refleksyon, ibig sabihin lamang nito, dadami ng dadami ang pag-atake ni Fred, ngunit tatama ito ng paulit-ulit sa mga lamakrom na nasa ilalim. Para bang sila-sila lamang ang magbapatayan at magtatamaan ng mga pag-atake. Narinig nila ang mga hiyawan sa ilalim, ang mga pag-alulong, ang mga sigawang nakakatakot. Narinig nila ang tuloy-tuloy na mga pagsabog at pagyanig hanggang sa bigla na lamang itong natigil. Natahimik at wala nang lumitaw pang lamakrom sa ibabaw ng kalupaan. Magaling, Fred. Mabuti na lamang at naisip mo yon. Tama nga naman. Wala silang magiging punterya sakaling tamaan sila ng pag-atake mo, kundi ang mga kasamahan nila doon. At dahil doon ay nagkaroon ng chain reaction ang iyong pag-atake, dahilan upang sila-sila ang magpatayan. Akala ko, imposibleng magawa ito. Akala ko, imposible ang pagtatagumpay, subalit heto tayo. At hawak na natin ang Orichalcum. Tila yata panahon na upang umalis tayo dito sa islang ito. Maniit na bagay. Ako pa ba? Alam ko na kasi kung anong gagawin. Nakita nyo ba yon? Aba, estimated ko na yan. Kung hindi nyo naitatanong, mathematician ako. Kaya alam ko na ang mga susunod na gagawin. Kita nyo, natansya ko na yun. Kapag binanatan nyo sila sa ilalim ng lupa, wala na silang magiging tsansa pa. Loko-loko, ang sabihin mo, natakot ka lang sa dami ng umaatake sa'yo at hindi mo namang inaasahan na magagawa kang tulungan ni Fred. Ay naku, Kulas, kung hindi mo lang nagawang matagumpay na makuha yung Orichalcum, baka ibinalik kita sa hukay na yan. Nakakagigil ka, pakulot nga. Hep. Maaari kang bumilib. Pero bawal na bawal kang umibig. Hindi ka maaaring lumapit sa akin. Alam mo, Detective, kahit maganda ka, taken na ako. Meron akong baby Diana, no? Di ba, baby Diana? Kawawa naman ang mga babaeng may gusto sa akin. Hanggang paglalaway na lang ang magagawa nila. Well. Ano nang gagawin natin dito sa Orichalcum na to? Parang mainit hawakan eh. Anong mainit hawakan? Abay, nagtataka nga ako at buhay ka pa. Hindi mo bang alam, kahit ang mga lamakrom ay hindi kayang lapitan yan? Hindi nilang kayang hawakan yan. What? Ibig sabihin, mamamatay na ako? Oh my! Baby Diana, pasensya ka na. Hindi na yatang dadami pa ang lahi natin. Mamamatay na daw ako, sabi ni Sir Ed. Loko, kung mamamatay ka ay dapat kanina pa sa kailaliman ng lupa.
dapat ay nalusaw ka na at naglaho. Di mo bang alam na napakataas ng enerhiyang taglay ng orichalcum na hindi itong kayang basta-bastang hawakan ng mga may buhay? Kaya paano mong nahahawakan yan? Iyon ay dahil sa akin. Inaabsorb ako ang labis na pagdaloy ng enerhiya ng orichalcum. Dahilan upang hindi nitong maapektuhan ang ungas na to. Narinig nyo naman ang aking gabay na si Amoy Lupa. Kaya naman pala wala akong maramdaman eh. Ang galing mo talaga, kumpadre. Ang takaw mo, para kang may unlimited pagkain dyan na. Nakakaingit ka naman. Well. O paano ba yan? Mukhang ako lang naman ang may kakayaang humawak dito sa orichalcum. Siya. Ako na muna ang mangangalaga dito. Paring Zen, lead the way. Umalis na tayo dito bago pa tayong maabutan mulit ng mga pisi-pisi na yan. Puno ng sorpresa ang pangkat na ito. Sinong mag-aakala? Magagawang hawakan ng mga kamay ni Kulas ang isang makapangyarihang mineral kagaya ng orichalcum. Oh, awat na, Sir Ed. Mamaya, yang sobrang tawa mo, utot ang uwi niyan. Baka dyan tayong mamatay. Madali kayo, sundan niyo ako. Ang sabi sa akin ng tinig, magpatihulog tayo sa lugar na ito. O sige, paring Zen, mauna ka. Nakita mo kung ano kalalim yung bangin na yan? Alam mong mamamatay tayo kapag bumagsak tayo dyan. Anong akala mo sa atin? Lumilipad at may pakpak? Aba. Sigurado ka ba dyan na mapagkakatiwalaan natin yung tinig na yan? Mukhang tinulungan lang tayo para mamatay tayo dito ha. Tingnan mo naman yung batuhan sa ilalim. Ang tatalas. Ang tinutukoy ni Zen ay isang mabatong bangin na halos nasa 300 talampakan ang taas mula sa kanilang kinaroroonan. Tunay nga na kung tatalunin nila ito, sakali mang bumagsak sila, ay magkakandurudurog ang kanilang mga buto. Subalit walang pag-alinlangan nga nagpatihulog itong si Zen. Nauna nga siya sa pagtalon mula sa banging ito. Wala nang nagawa pa ang iba kundi ang sumunod sa kanya. Nagawa na nilang makaligtas mula sa lamakrom dahil na rin kay Zen. Kaya naman para bang buo ang kanilang tiwala na hindi silang mapapahamak kapag sumunod sila sa binatang ito. Naroroong dire-diretso ang kanilang paghulog, pababa ng pababa, pabilis ng pabilis, hanggang sa bigla na lamang silang tumigil sa ere. 5 talampakan bago ang pagbagsak sa malakas na alon at batuhan. Woohoo! Ano to? Bakit lumulutang tayo, paring Zen? Ang ganda naman ng powers mo. Subalit hindi itong likha ni Zen. Ito ay natural na epekto ng kapaligiran sa isla. Isang puwersa na pumipigil sa anumang bagay na nahuhulog mula sa itaas upang tuluyang bumagsak. Doon ay naglakad itong si Zen at dahan-dahan naroroong ligtas siyang nakalapag sa kalupaan. Makikita sa unahan na naroroon ang sasakyan nila. Naroroon ding nagbibigay ng hudyat itong si Senyor Ibarra upang malaman ng pangkat nila Zen na namataan na sila ng mga nasa sasakyan. Ngunit isa pang bagay ang kanilang kailangang alalahanin, ang itinuturo ng mga tauhan sa barko. Ito ay ang mga itim na orakulo na kasalukuyang naroroong kinakapitan ng mga anti-mage technology microbots, para bang paralisado at para bang walang malay. Wow! Ang galing naman itong si Senyor talaga. Kamangha-mangha. Kita nyo, nakagawa siya ng mga lumulutang na parang mga estatwang tao. Loko-loko, hindi yan mga estatwang tao. Tingnan mo yung isa. Hindi ba yan yung babaeng itim na orakulo? Hindi ba yan yung nakatakas? What is the meaning of this? Bakit silang nakalotang sa area? Oo nga, ano? Ngayong sinabi mo yan, tama ka nga. Siya nga yan. Aba, tumakas siya para matulala sa ere. Anong ginagawa nila dyan? Bilisan nyo na, kumilos na kayo. Mukha yatang kagagawan ni Senyor ang kasalukuyan nilang katayuan. Kailangan nating makabalik sa sasakyan. Kailangan nating malaman kay Senyor ang sitwasyon
bago pang mahuli ang lahat. Dahil sa pakiwari ko, ginagawa na nila ang ritual at proseso sa pagiging aktibo ng 4 krono. Ayan na naman tayo sa 4 kantos na yan Ayaw na tayong tantanan. Well, tara na. Parisin, umalis na tayo dito. Tama na yung pagtutulala mo dyan. Ngunit hindi itong nakinig si Zen. Sa halip, lumutang siya at ilabang lumipad patungo dito sa babae. At sa isang iglap, pinugutan niya ito ng ulo nang walang pag-aalinlangan. Kasunod nito ay mabilis siyang kumilos patungo sa ilan pang nakalutang doon. Dire-diretso ang kanyang ginagawa. Pinapaslang niya ang lahat ng orakulo na naroroong walang malay. Naalarma si Baltasar. Naramdaman niya ang pagkawasak ng mga batong hawak ng kanyang mga tauhan na dapat sana ay magiging tulay, kaparaanan upang makulong sila Zen kasama ang Volture. Subalit huli na ang lahat dahil para bang isang dilubyo ang binata na walang pag-aalinlangang kinikitlan ng buhay ang lahat ng nagmula sa itim na orakulo. Mga ka-Midnight, dito po nating puputulin ang kwento natin sa gabing ito at maraming salamat po sa mga sumama sa amin na tapusin ang istorya. Sa kinabukasan po, ibig ko sanang ipabatid sa inyo na may short story po tayong matutunghayan sa Kabantay Channel. Kaya naman po, sana ay mapasyalan nyo. At pasasaan ba, unti-unti ay nagagawa na nating aralin ang mga dapat na gawin sa mga susunod nating uploads. At maraming salamat sa mga ka-Midnight natin na patuloy at hindi nagsasawang magbigay ng insights tungkol dito sa kasalukuyang hinaharap na demonetization ng ating channel. Tama po kayo at susubukan natin ang mag-narrate ng istorya ng nagpapakita na po sa video. Ngunit asahan nyo po na mangangapa pa po ang inyong lingkod at hindi pa itong magiging singpulido kagaya ng gawa ng ilan. Pero susubukan po natin upang makasunod po tayo sa alituntunin ng platform na ito upang sa mga future na uploads natin ay maging kabilang na muli tayo at matanggap o ma-accept sa partnership program ng YouTube community. Yan lamang po sa gabing ito at manatili po tayong ligtas. Antabayanan po natin ang susunod na kabanata ng ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Mag-iiwan na lamang po ako ng detalye sa ating pin comment section para sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong at suporta sa pamamagitan po ng ating Proyekto Piso. Dahil hindi basta-basta ang gagawin nating changes at pag-adapt sa bagong policy ni YouTube. Kaya naman po kakailanganin natin ng mga equipment na aangkop upang mas mailahad natin ng mas mabisa at mas maganda ang ating mga istorya. At gagamitin po natin ang program natin o ang ating campaign sa Proyekto Piso upang makatulong po dito. Yun lamang po at manatili po tayong ligtas. Ito po ang inyong Midnight DJ.